Lumantad na isa sa mga sospek sa likod ng brutal na pagkamatay ng mag-ina, sumuko na sa kapulisan. Isiniwalat nito kung paano pinatay ang mag-ina. Unang namatay atong nanay, hinulog nila sa may pintuan. Pinalo sila ng tubo. Hinila nila papuntang hukay. Naalala niyo pa ba ang OFW at ang anak nitong Haponesa na nag-viral noon dahil sa kalunus-lunus na sinapit nila sa kamay ng mga kriminal na kinilalang si Lori Litada at Mai Mutigi, 26 years old, na isang Japanese citizen na isang stewardess sa isang Japanese airline company? Kung inyong matatandaan, dumating ang mag-ina sa bansa noong February 20, 2024 na may dalang malaking halagang pera para pambili ng lupain at nanatili sila sa bahay ng nakakatandang kapatid ni Lori na kinilalang si Ligaya Pahulas. Pero makalipas ang isang araw, bigla na lang ang mga ito na paulat na nawala. Pero nang matagpuan, bangkay na at paagnas na ang mag-ina. Natagpuan sila mismo sa likod bahay ng kanyang nakakatandang kapatid na si Ligaya Pahulas noong March 14, 2024 na nakalibing sa bakanting lote. Sa investigasyon ng kapulisan, 4 umano ang pumatay sa mag-ina. Kabilang dito ang nakakatandang kapatid ni Lori na si Ligaya Pahulas. Nauna nang sumuko nang mahukay ang mag-ina na siyang may utak sa pagpatay sa kanyang sariling kapatid at pamangkin dahil daw sa lihim na inggit at galit. Maliban kay Ligaya, itinuturo ring suspek ang mister nito na si Charlie Pahulas Sr. at ang anak nitong bunso na si Charlie Pahulas Jr. na ngayon nakakulong sa Tayabas Province City Police Station. Habang patuloy namang pinaghahanap ng kapulisan ang padre de pamilya na si Charlie Pahulas Sr. Sa loob ng 8 buwan na pagtatago at paghahanap sa mister ni Ligaya na si Charlie Pahulas Sr., lumantad ito sa Rafi Tulfo in action para daw linisin ang kanyang pangalan dahil wala daw umano siyang kinalaman sa pagkamatay ng mag-ina at wala rin daw umanong kinalaman ang kanyang anak sa krimeng ginawa ng kanyang asawa na si Ligaya. Naani sa kanya, sumunod lang daw siya sa utos ng kanyang asawa dahil sa takot na baka pati siya ipapapatay ng kanyang mismong asawa. Narito ang buong detalye at kayo na ang humusga kung kapanipaniwala ba ang sinasabi nitong Mr. ni Ligaya Olivia Pahulas na wala siyang kinalaman sa brutal na pagkamatay ng mag-inang Lori at Mai Mutigi. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Noong Pebrero 19, 2024, parating po yung mag-ina galing sa Japan. Tapos, itong aking asawa nga si Ligaya Pahulas, nagplano na siya na ipapapatay niya yung kapatid niya, sariling kapatid. Sinabihan ko siya nga, huwag mong gagawin at yan ay masama at yan naman ay kapatid mong tunay. Yes, sir. Ang sabi niya sa akin, huwag kang makikialam. Noong Pebrero 18, naghukay na sila para pagdating nung ilang papatay, hindi doon nalilibing sa likod ng bahay ko. Di talaga masabihan ng asawa ko. Tila napaka-imposible naman mga kababayan. Padre di pamilya ka, lalaki ka, tapos di mo kayang pigilan ang asawa mo sa masamang binabalak nito. Napakaraming pwedeng gawin. Ika nga sa kasabihan, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Pwede naman siya mag-report sa pulis o magsumbong sa iba pang mga kaanak ni Lori na may masamang plano itong asawa niya. Isipin nyo, February 18 pa lang naghukay na ng paglibingan para sa mag-ina, pero di siya kumilos. Mahaba-haba pa sana yung oras para pwede siya magsumbong sa kapulisan kung gusto niya talaga mapigilan itong binabalak ni Ligaya. Di talaga masabihan ng asawa ko. Mayroon na po siyang kontak na babayaran na 200,000. Ang nangyari, it's 20 ng Pebrero na alas 12:30. Tapos na nila yung kwento nila nga yun talaga tuloy. Binuksan nitong asawa ko ng bahay namin. Pagbukas, ako naman lumabas. Doon ako sa likod ng bahay namin at nakikinig lang ko. Mga 15 meters ang pagitan. Rinig ko sila, nagpapaluan sila. Okay. Pinalo sila ng tubo. Ngayon, ang nangyayari, sumigaw yung anak kong bunso, yung Charlie Jr. Pagsigaw, anong nangyari? Sinabihan ng nanay niya nga, huwag kang makikialam diyan. Tuloy lang nilang paluan habang namatay yung dalawa. Doon ako sa may saging sa likod ng bahay namin, 15 meters ang pagitan, dirinig ko sila. Ngayon, unang namatay atong nanay, hinulog nila sa may sa may pintuan ng kusina ko.
Ngayon, patay na, hinila nila papuntang hukay. Pagkalibing, tingin-tingin lang ako doon sa aming bahay, daming mga dugo. Itong kulambo, itong kumot, mas kamusket sa dalawang traveling bag. Ang sabi sa akin nung asawa ko, sige, itapon mo na yan. Dito ako nanginig, sabi ko, pag di ko itatapon, ano kayo mangyayari sa akin? Inabot ako, ma'am, na baka papatayin ako, pinapatay nga yung sarili kapatid niya. Tapos yung dalawa, sabi sa akin, ihatid mo na rin kami sa aming lugar. Ngayon, pag di ko susundin, baka naman ako titirahin. Sinusunod ko, karga ng tricycle ko. Karga itong mga basura. Sakay silang dalawa. Pag daan doon sa may, sa Tayabas, may tulay po doon, hinulog lahat ng mga basura. Pagkahulog ng basura, tuloy-tuloy, papuntang gulang-gulang, kung saan nakatira yung isang suspect. Pero yung isang suspect, kapitbahay namin. Okay na po na makauwi na ng siguro mga 4 o'clock, magagano liwanag. Tingin na naman ko sa asawa ko, tulala na po. Di na mapalagay. Sabi ko, ano nangyari na sa iyo? Sabi sa akin, linisin mo lang lahat yan, makita mo dugo, linisin mo na lang. Baka dumating yung pag-umangkin ko na walang makita. Sa totoo lang naman, sakit sa naramdaman ko na wala yung bilang hipag ko. Okay lang sana man kung kami ang gumawa. Dili po kami ang gumawa. Mismong binayaran sila ng 200,000 itong dalawang suspect. Ano po ba ang pinakarason kung bakit po nagawa ito ni Ma'am Ligaya? Kaugnayan lang, ma'am, sa mga alitan nila. Gaya po ng... Halimbawa kung mumurahin siya, kung saan siya utusan, mumurahin. Wala namang perang ibibigay kahit pamasahe. Tapos pag nanghingi po yung mga kinakapatid siya sa Narciso, nagbibigay po siya. Kaya itong si Ligaya, parang napupuno lang po ito. Ipangalawa, dahil siguro sa pira sa mga ilang italon-talunan, siguro na himong krimen. Pero ang pira lang po nila, hindi po gaano kalaki. 3.5 million, binayad sa Narciso ng 700,000. Tapos diya sa Santa Isabel, di pa tapos ng bayad. Siguro ang nakuha nilang pira nasa 500,000. So in short, sir, ito po ay may kaugnayan po sa dahil sa pagiging pautos daw po nito ni Ma'am Lori kay Ma'am Ligaya, kaya po niya na ito nagawa. At pangalawa po is pera. Sa lahat po ng nakikinig at nanonood, kung ano man po ang kwento niya po yan. Pero sino po ba ang maniniwala na ikaw yung padre di pamilya, ikaw yung lalaki, susunod ka sa babae? So ang malinaw po dyan, mag-asawa po sila at saka yung anak nila, yun yung huling kasama. So subaybayan niyo po yung kaso na to at maraming nangyayari. Nung una po nagturo sila pero hindi po nila mapatunayan ng maayos. So isa ngayon po, hinihiling ko sa sambayan na subaybayan yung kaso na to. Yes, sir. At ang dami pa pong nangyayari dito. Yes, so, sir. Yan, pakinggan niyo lang po. Kwento niya po yan, so natural. Kung napakinggan mo ang buong video na ito, kabayan, ano ang masasabi mo? Kapani-paniwala ba yung salisay ng Mr. ni Ligaya na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa mag-ina? Pakikomento ang iyong saloobin patungkol dito. Salamat at palagi po tayong mag-ingat dahil di natin alam kung ano ang takbo ng utak ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaibigan, kamag-anak, kapamilya, mag-ingat po tayo.